Hallelujah, Lord. Papurihin ka sa araw na ito. Wala kaming ibang hihilingin kundi ang presensya mo. Makasama ka ngayon. Lord, would you open the heavens wide today so we can experience your goodness and your grace. So we can also worship you with all we are. Give you thanks and praise. Because right now, Lord, all we want and all we long for is to be in your presence and give you all the glory, all the honor, all the thanksgiving, lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Itataas ka sa buhay namin. Hallelujah! Be glorified, O Lord. Be magnified, O Lord. We declare and celebrate your goodness today. In and every season, O God, we will continue to declare that you will always be good in our lives, O Lord. Hallelujah! Papurihin ang Panginoon! Sampahin ka, Panginoon! Pinagdiriwang ang ngalan mo, ang kabutihan mo, ang katapatan mo, ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Maitas ka, madakila ka sa araw na ito, sa lugar na ito, O Diyos Ama. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Patuloy nating ipagdiwang ang kabutihan ng Panginoon sa araw na ito. Hallelujah! Maitas ka, O Diyos! Gagalangan sa puso lumapaw at di may salarawan ng
give the Lord the best clap offering. Lord, everything that we have right now, we offer it to you, O God. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong nakakagayang pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Yung mga numba sa kawalan, pagpapala mo'y hinahilan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y iyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O Diyos, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umabaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y lagyan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y iyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O Diyos, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang.
higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, O Diyos, ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Hinalang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa'yo sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo. Hayaan mong yakapin ka ng mahigpit, hawitan ka ng pagsamba wagas. Itataas kong puso, isipan at lakas, at tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aming handugan ng pagsamba wagas. Itataas kong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Hinaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli ako namamangha sa'yo sa
Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Kailanma'y hindi ka nagbabago.
praises, O Lord. Magpakailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, Diyos, madakila madakila ka sa buhay ko. Malas ka, Diyos, sa buhay ko. Ang kabutihan mo sa buhay ko, maitaas, oh Diyos, ang pag-ibig mo sa buhay ko, maitaas, oh Diyos. Maitaas ka sa buhay namin, O Diyos. Kaluwalhatian, kabutihan mo, pag-ibig mo, Panginoon, katapatan mo, maihayag sa buhay ko, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, so that other people could see your love, your goodness, your grace. May it overflow in us so others would know, so others would also experience who you are, Panginoon. We give you back all the glory, all the honor, praises, adoration to you and to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maitaas ang Panginoon. Mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo na umikot at batiin po ang bawat isa ng magandang umaga at mapagpalang araw. Oh, kay gandang
bless everyone po. Ayan, isang mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. So tayo, before po pala tayo dumako sa ating tithes and offering, isang reminder po ulit sa bawat isa to bring your physical Bible with you every Sunday or every time na pupunta po tayo dito po sa ating sanctuary. And kapag wala po tayong Bible, we can always approach Pastora Irene po, and we have free Bible po na maibibigay sa inyo. So, ayun lamang, and let's proceed po sa ating tithes and offering. Ang i-share ko po ngayon sa inyong verse ay favorite verse ko po to when it comes to tithing and giving po, no? Kasi for me, yung pagkakaloob ay dapat galing sa puso. So from that, meron po kayo idea. So ang verse po natin ngayon ay galing sa 2 Corinthians 9:7, NLT version. Sabi po dito, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. So, ang sarap pong basahin yung huling line po doon, no? Sabi doon, for God loves the person who gives cheerfully. So, ayun po, no? Not because yung sinasabi nating tithes and offering, it's part of our obeying God. It's part of our serving the Lord. It's part of our honoring the Lord. But then, a reminder that without a heart, without yung puso natin sa pag-honor sa Lord, without ng puso natin sa pagkakaloob sa Kanya, without ng puso natin sa pagsiserve sa Kanya, wala po yung mga yon. Hindi po nabibilang yung mga ginagawa natin kung yung puso natin hindi naman po willing sa ginagawa natin. So I always remind myself, no, na yung pagkakaloob ko po is not because I need to, but because I want to. Kasi yun po yung lagi kong pinanghahawakan na I am a servant, and a servant must willingly, wholeheartedly follow his master. So yun po yung lagi kong
lagi ko pong ini-instill sa sarili ko. Kasi before po, sabi ko nga po sa inyo, nung previous tithes and offering exhortation kayo dito, hindi po yung tithes and offering po before is wala sa akin. Hindi ko po alam kung ano yung essence nun. Hindi ko po siya sinusunod. But then, it comes to a realization na it is my duty, it is my obligation to do the tithes and offering. But yung mga first time ko pong ginagawa yon, I do it just because kailangan ko. Kasi yun yung sabi kailangan ko mag-tithes and offering. But then, nung nabasa ko po itong 2 Corinthians 9:7, it is so reluctant na, kailangan pala with the heart. Yung tipong hindi lang po sa tithes and offering, but in everything that we do para po sa ating Panginoon, we should put always our heart sa mga ginagawa natin. Kasi our Lord always seek what is in our heart. So, ayun lamang po. And let's, pupunta po tayo dito sa harapan. Tumayo po tayo at ipagkaloob nga po natin sa ating Panginoon ng buong kagalakan at buong puso ang ating mga tithes and offering. So ayun po, let's lift our hands and let's pray for our tithes and offering to the Lord po. Yes, Lord Jesus, thank you for this day, Lord. Thank you for another grace and mercy na pinagkakaloob niyo nga po sa amin, Lord God. Thank you for the capability of giving you the tithes and offering, Lord God, na makapagbalik kami ng aming kaloob sa inyo, Lord, na unang nanggaling nga po sa inyo, Lord Jesus. Lord, we thank you kasi kayo nga po ang siyang nagkakaloob sa amin ng aming financial needs, Lord, ng aming source of income, and we know, Lord, na you will protect it, Lord God, dahil ang iyong mga anak ay patuloy at faithfully na nagkakaloob sa inyo, Lord Jesus. Lord, we pray na kayo po ang siyang patuloy na mag-protect not only our source of income, Lord God, but also our family, Lord, our health, Lord God, and we declare, Lord, na itong tithes and offering na to ay maging kagalakan sa inyong harapan, Lord Jesus, that even though ang simbahan nyo nga po dito sa lupa ang siyang tumatanggap, ang inyong puso ay nagagalak, Lord, dahil ang inyong mga anak ay patuloy na sumusunod buong puso at galak na nagkakaloob sa inyo, Lord God. Lord, use these tithes and offering to expand your kingdom here on earth at lumawak pa nga po ang maging gawain ng CCOF, Lord God, at marami pa po kaming souls na ma-reach out, Lord Jesus. Lord, we offer this to you with love, Lord God, and with thankfulness, with gratefulness in our heart, Lord Jesus. Lord, this we pray with, we love you, we praise you in Jesus' mighty name. Amen. Good morning po sa bawat isa. Yan. Okay, so pwede nyo po bang tingnan yung katabi nyo, batiin nyo din sila ng good morning. Okay, at sabihin mo sa kanya, kasama natin ang Diyos. Okay, amen, no? Alam ko po na ngayong umaga, naranasan po natin ang presensya ng Panginoon, no? Dito po sa ating simbahan. Amen? No? At minsan yun po yung kagandahan ng pumupunta po tayo sa praise and worship, diba? Para umawit sa Panginoon, no? That we remember, no, na kasama natin ang Diyos sa bawat, thank you, sa bawat mga pagkakataon ng ating buhay. Okay? Bago tayo magsimula, nandito po ba si Alvin at si Remar? Okay, pwede po bang tumayo? Okay, palapakan po natin ang Panginoon para sa kanila. Okay, so lumabas lang daw po yung isa. No? So we welcome you po dito sa CCOF, no? And I hope na makasama ka namin, no, bilang spiritual family na kasama po nagsisimba at hinahanap ang ating Panginoon dito po sa lugar na to. No? So lahat po tayo, we are all part
of this spiritual family and we are seeking God together. Okay, bago po ako magsimula sa aking pagtuturo ngayong umaga, nire-remind ko lang po ang bawat isa. Meron po tayong upcoming activities. First is our spiritual family class. Okay, so pwede po ba ipakita natin sa screen yon? Spiritual family class, no? So if you want to know the church, you want to know what we do here, gusto nyo makita kung ano yung bahagi ninyo dito po sa ating pamilya, no? Then please attend this course. No? It's a 2-week course. It will be held from November 17 and November 24, Sundays po ito, 8 a.m. just before our service, no? Para lang po magkakilala po tayo at maging bahagi po tayo ng ating simbahan. If you're interested, please approach Pastora Irene. Okay, so nandun po si Pastora Irene sa likod. Please approach her na lang po. Second is our family fun day, no? So kung meron po kayong mga kids, no, na lalo na po uma-attend sa Faith Kids, we invite you po Family Fun Day. Family Fun Day, hindi po Faith Foundation. Okay, so this is for all parents with their kids, no? It will be held on December 1 sa Phase 9 court po, 2 o'clock. If you're interested po, please approach Teacher Cheska. I think nasa Faith Kids na po siya ngayon. Okay, so, praise God po, no? Dahil po natin activities, dahil po natin pwedeng mga gawin, not only to bond with each other, no, as spiritual family, kung hindi po to spend time to grow closer to the Lord as well. Okay? So, sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Okay? So, ngayong umaga po, pagpapatuloy po natin yung series po natin na Called to Overcome. Kaya sabi nga po natin, Called to Overcome. Okay, at dito po, muli po pinag-aaralan po natin yung mga 7 sulat na isinulat ni Jesus para po sa 7 totoong simbahan, no, na nabuhay around the 1st century pagkatapos pong magkatawang tao ni Jesus dito po sa ating mundo, no. So kung isipin po natin itong mga sulat na to, they were written around 2,000 years ago. So the people that Jesus was writing to also lived around 2,000 years ago. So balit, napaka-relatable pa rin po ng ating mga binabasa kasi medyo pareho din naman yung mga nararanasan nila sa mga nararanasan natin sa ating buhay pananampalataya ngayon. So minsan po, siguro makikita po natin yung ating sarili sa isa sa mga simbahan na pinag-uusapan natin. Maybe nakarelate kayo sa Ephesus or sa Pergamum or sa Smyrna, no? But more often than not, we can actually all relate to all of the 7 churches at any point in our lives. So minsan, para tayong yung Church of Smyrna, minsan para tayong Church of Thyatira, minsan para tayong Church of Sardis, and so on and so forth. Okay, ano po ba yung pinaka nilalaman ng mga sulat na to na dahil mahal tayo ng ating Panginoon, gusto niya maging mananagumpay tayo at mapagtagumpayan natin yung mga naghahadlang para mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Amen? Gusto niya mag-grow ang bawat isa. Gusto niya umusad tayo sa ating pananampalataya. Ayaw niyang manatili tayong basic lang or manatili tayo na baby Christians lamang. Ito po, minsan po kailangan po ipakita sa atin ni Jesus kung ano yung mga pagkukulang natin, kung ano yung mga pagkakamali natin. Hindi po para husgahan tayo. Hindi po para i-cancel po tayo. Kundi para sa makita po natin yung ating mga pagkukulang, yung ating po mga points of improvement, no? And that is the first step towards spiritual growth. Ito po lagi po nating tatandaan, mga kapatid. Sabihin nga po natin to, God loves us as we are. Okay? Ibig sabihin nun, kung ano tayo ngayon, kung ano yung okay sa atin at ano yung hindi okay sa atin, mga kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon ngayong umaga. Hindi po magbabago yon kahit kailan. Okay? Sabay-sabay din po natin itong sabihin, no? God loves us too much to leave us where we are. Ibig sabihin nun, na sobrang mahal ng Panginoon sa atin, hindi niya hahayaan na manatili tayo sa level lang natin ngayon. Gusto niya mag-grow tayo, gusto niya mag-mature tayo, gusto niya mag-advance tayo sa ating pananampalataya. Yung pagmamahal ng Diyos, ang epekto niyan sa buhay ng isang tao, it's transformative. Okay? Ibig sabihin nun, yung pagmamahal niya, nagbabago yan ng buhay ng isang tao. Sino po dito mahal ng Panginoon? Taas kamay. Then dapat meron pong pagbabago sa buhay natin habang tinatanggap natin yung pagmamahal ng Panginoon. So ang question ko sa bawat isa, are we allowing God's Word to transform us? Diba? Are we allowing God to transform us? Or minsan, are we just allowing God's Word to inform us? Okay? Allowing God's Word to inform us. O minsan,
are we just allowing God's word to entertain us? Di ba, pupunta lang ba tayo minsan sa church, nakikinig lang para lang, alam mo yon, di makatulog o kasi malamig o ano. Di ba? Ang layunin po natin, kaya po tayo lumalapit sa Panginoon para po matransform tayo ng Panginoon. So habang binabasa po natin at pinag-aaralan po natin yung 3 sulat na natitira dito po sa ating series, no? Sana let's continue to reflect on our walk with God, no? At sikapin po nating mapagtagumpayan ang mga bagay na ito so that we can receive the rewards that God promised for us in heaven, no? Tandaan po natin, no? Ang buhay na walang hanggan, ang panghabang panahon na makakasama natin ang Panginoon, libre yan. Tinatanggap lang natin yan, pinipili natin yan. Pero sa langit, meron din pong tinatawag na gantimpala. No? Hindi po pantay-pantay ang ating mga gantimpala sa langit. Naaayon po yan sa kung gagaano po tayo na buhay dito sa mundo. So tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, live well. Okay, live well. Okay, so, sige po, bago po tayo manalangin, bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo sa Panginoon. Okay? Lord, we just want to thank you for your presence in this place. We just want to thank you for being with us this morning, Lord, and being with our lives, in our daily lives as well, Lord. Sa umagang ito, Lord, sinusuko po namin ang aming sarili sa inyo. Inaalay po namin ang aming puso at isip, Lord. Baguhin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita at alisin niyo po ang lahat ng hadlang para makakinig po kami ng may buong atensyon sa inyo. We honor you, Lord. We praise you this morning. Continue to speak to us. Continue to work in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Yung tubig ko bago ako magsimula. Kasi kung papansinin niyo po, medyo maganda po ang boses po natin ngayon, no? Pero kakayanin po natin ito. Okay? Sige po. So buksan po natin ang ating Bible sa Revelation chapter 3. Okay? Revelation chapter 3. So nabanggit naman po natin kanina, no? We encourage everyone to bring our Bibles dito po sa atin pong service, dito po sa CCOY, para po mabasa po natin yung salita ng Diyos mula mismo sa kanyang Biblia. Ang title po natin ngayong umaga is The Lifeless Church. Sabihin nga natin, The Lifeless Church. Okay. At ang focus po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay yung panglimang church, no, in this series, which is the city of Sardis. So nandito na po tayo, paikot po tayo. No? Nagsimula tayo sa Ephesus, papunta sa Smyrna, Pergamos, Thyatira, nasa Sardis na po tayo. Ngayon 2 na lang after this, Philadelphia and Laodicea. Okay, ang ibig po sabihin ng pangalang Sardis ay that which remains. Sabihin nga po natin, that which remains. Okay, sa Tagalog, kung ano yung natitira. No? At pinapakita po nito accurately kung ano po yung description ng lungsod na ito. Ano po ba ang significance ng city of Sardis? Okay, it was once a wealthy capital of a kingdom. So mayaman po siya. Nandito po yung sentro ng kapangyarihan ng kingdom na ito bago po ito nasakop ng isang later kingdom. Okay? And bilang capital city ng kingdom na ito, it was very well defended. No? Maganda po yung kanyang depensa. No? So, nasa mataas po siyang lugar. It was in a hill. Tapos, syempre, para makaakyat ka doon sa hill na yon, iisa lang po yung daanan. No? At medyo matarik po yung daanan paakyat. No? At bilang capital city, marami pong pera itong lungsod na ito. In fact, no, sabi nila, pag dito ka daw nakatira sa Sardis, madali daw kumita ng pera. No? At dito din po nanggaling yung pera sa pagkakaintindi natin sa kung ano ang pera ngayon. Dati kasi, di ba, ang bayaran nila, silver coin, gold, whatever. Ngayon, ano na, papel. Di ba? Tapos may represented na amount lang ito. No? So, yung mga coins daw po natin na may value, dito po nagsimula sa Sardis. So, it started money as we know it today. Okay, pero, nung sinulat po ni Jesus yung sulat na ito para po sa Sardis, wala na po sa prime, wala na po sa best condition itong lungsod na ito. Okay, kumbaga, pababa na po, pabagsak na po yung lungsod na ito. No? Bakit po? Dahil sa kanilang kayamanan at dahil sa ganda ng depensa ng kanilang lungsod, naging complacent, naging kampante yung mga nakatira dito. No? At dahil sa kanilang pagiging kampante, kaysa maging masipag, kaysa maging mapagmatsyag, ang nangyari, pinili nilang habulin ang luxury sa buhay nila. Pinili nilang habulin ang pleasure
sa buhay nila, no? Naging apathetic sila, walang pakialam sa mundo at naging immoral. Ginagawa na lang nila kung ano ang gusto nila. Anyway, may pera naman ako. Anyway, hindi naman kami masasakop ng ibang mga kaharian. Okay, so ito pong pagiging malambot sa kanilang buhay, walang disiplina, walang dedication, no? It caused the downfall of the city in multiple occasions. Bakit po? Paano po kaya matatalo ng ibang kaharian itong lungsod na ito? Paano po kaya, no? 'Di ba usually palakasan lang yan, damihan mo yung army, gandahan mo yung weapons para po makonquer mo ang ibang kingdom. Ang nangyari po, hindi po sila nasakop ng ibang kingdom na mas malakas sa kanila. Pero dahil sa sobrang kampante ng mga nagbabantay na sundalo, hindi sila naging mapagmatsyag. The next thing they know, meron na palang gumamit ng mga secret passageway nila para makapasok sa city at i-conquer yung city. So hindi nila kinailangang ng malakas na kalaban para matalo sila. Kinailangan lang nilang hindi maging mapagmatsyag. No? Kumbaga, the next thing they know, nadali na sila. Okay, so that is the situation of this city. Okay? Tulad po ng mga ibang city na pinag-usapan po natin dito, meron po silang sariling Diyos na sinasamba. Ang pangalan po ng Diyos-Diyosa nila ay Cybele. Okay? So this false god, no, is the great mother of the gods, no, at she represented motherhood, fertility, nature, agriculture. So ito po yung Diyos na pinili nilang sambahin, no. Actually, hindi nga po sila hindi nga po ito Greek god, kumbaga hiniram po nila ang Diyos na to mula sa ibang relihiyon. And this god was worshipped with all kinds of sexual immorality and impurity. Okay? Meron din pong isang Jewish synagogue in Sardis, no? Suggesting na noong mga panahon na napalayas ang mga Hudyo mula sa Israel, nakahanap po sila ng sentro, kumbaga main lugar na napagtitirhan dito po sa Sardis. So kung titingnan niyo po, napakalaki po ng compound nila, no? And they practice Judaism here. Wala pong record ng persecution patungo sa mga Kristiyano dito po sa lungsod nito at wala din pong mga maling katuruan na naipakita o naisulat patungkol po sa mga Kristiyano dito po sa Sardis. Okay, nakakasunod pa mga kapatid. Okay? So ngayon na alam na po natin yung background ng lungsod na ito, basahin po natin yung sulat ng Panginoon para sa kanila. Kaya po dito sa Revelation 3, verse 1 to 6. Okay, write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. I know all the things you do, and that you have a reputation for being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Go back to what you heard and believed at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly as unexpected as a thief. Yet there are some in the church of Sardis who have not soiled their clothes with evil. They will walk with me in white, for they are worthy. All who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life, but I will announce before my Father and his angels that they are mine. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Okay, so ito po yung sulat ng Panginoon para po sa lungsod, sa simbahan sa lungsod ng Sardis. Una po, pinakilala po ni Jesus ang kanyang sarili bilang the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. Ano po ang ibig sabihin nito, no? Pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa isang paraan na i-emphasize yung kanyang kapangyarihan. Excuse me. Kanyang kapangyarihan at yung kanyang authority. Okay? At sa bawat description na ito, ginamit po ni Jesus yung number na 7. Okay? Ano po yung ibig sabihin ng number 7 in the Bible? It usually represents completeness. Diba? God created the world in 7 days. No? There are 7 churches that Jesus wrote to in the book of Revelation. Okay? At dito po, sabi po dito, Jesus has the sevenfold Spirit of God. No? Sa ibang version ng Bible, ang tawag po dito is the 7 spirits of God. Okay? Ano po ibig sabihin nito? This actually is another name for the Holy Spirit. Another name for the Holy Spirit na siyang tunay at kompletong Diyos tulad ng Ama at tulad ni Jesus. Okay?
Ano po yung significance ng Holy Spirit bukod sa pagiging Diyos? No? God gives us life through the power of the Holy Spirit. Kaya po tayo buhay ngayon, mga kapatid, ay dahil sa banal na Espiritu. No? Nung nilikha ng Diyos ang tao, naalala niyo pa po ba kung paano niya nilikha ang tao? Kumuha siya ng lupa, hinugis niya, binuo niya, at hiningahan niya. Diba? He breathed on the on the ground, on the dust, and then the dust became man. Sabi sa Genesis 2, the Lord God formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the person's nostrils, and the man became a living person. So sa Biblia po, no, oftentimes yung wind, yung hangin, no, it represents the Holy Spirit. No? So syempre, pag inihipan mo nga naman, edi hangin yun, di ba? Okay, so isa po yun. No, in the New Testament, ang sabi naman po sa John 3 verse 8, the wind blows wherever it wants. Just as you can hear the wind but can't tell where it comes from or where it is going, so you can't explain how people are born of the Spirit. No? So isa na naman po itong paggamit ng analogy ng hangin, ng wind, no? Para ipakita yung banal na Espiritu. At maging hanggang ngayon, mga kapatid, ano ang nagpapatuloy na magbigay buhay sa atin? It is the Holy Spirit empowering us to live as children of God. Isa pa po, no, na nung nagpakita si Jesus sa kanyang mga disciples after His resurrection, nung binigay niya yung banal na Espiritu sa kanila, anong ginawa niya? He breathed on them. Gumanon siya, no? And said, receive the Holy Spirit. Okay, so yan po yung sevenfold Spirit of God. No? Jesus also has the 7 stars. At sabi po natin dati, itong 7 bituin na hawak ni Jesus sa kanyang kanang kamay, this represents the 7 pastors, the 7 leaders of the 7 churches na nire-represent din nila yung kapangyarihan o yung authority ni Jesus na pangalagaan yung mga simbahan na pinamumunuan nila. So ibig sabihin no, na kahit na ina-address ni Jesus yung mga pastors dito sa churches na to, ang talagang kinakausap niya, hindi lang yung mga pastor, kung hindi yung mga miyembro ng simbahan. So when God gives yung mga leaders ng church, no, His Word, at nagsishare kami dito sa harapan ninyo, no, hindi lang kami kinakausap ng Panginoon, kayo mismo, direkta kayong kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng tinuturo or sinasabi namin dito sa pulpit. Amen po ba? Okay. So ano yung meaning nung sevenfold Spirit of God and 7 stars? Very simple lang po. No? Jesus is the all-powerful God who closely watches and cares for His church. Amen? Isipin nyo na lang yon na meron tayong Diyos na nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa kalawakan. Pero malapit siya sa atin. No? At minamatsagan niya tayo, inaalagaan niya tayo no? Nang ganun ka lapit. Amen? Palapangan po natin ng Panginoon para doon. Okay. So Jesus corrected this church, no? The church in Sardis. Ano yung correction niya sa kanila? That they had a reputation for being alive, but they were really dead. Ano po ba ibig sabihin ng reputation, mga kapatid? Ang ibig po sabihin nito, ito yung unang tingin, yung pinaniniwalaan o iniisip ng ibang tao tungkol sa atin, no? Regardless kung gaano katotoo itong mga bagay na to, no? Minsan, ito yung unang sasabihin nila tungkol sa atin. Kilala nyo ba si Pastora Joyce? Oo, siya yung Yan yung reputation, di ba? Or sometimes, it's the first thing others hear about us as well. Na hindi ko man kilala si Tito Jurgen, for example, no? Pero alam ko na may ganito siyang characteristic or ganitong ugali kasi yun ang reputation niya. So example, ako, hindi ko alam kung alam ng karamihan, pero ang sport ko po kasi ay badminton. No? Meron po akong reputation na maselan ako sa ginagamit naming bola at maselan ako sa mga ginagamit ko equipment, sa mga raketa ko and so on and so forth. So alam nila yon, maselan ako. Okay? Sa mga social circles ko, meron akong reputation bilang isang Kristiyano. Why? Because I openly talk about my faith with my friends. No? So I have a reputation for being Christian. Alam nila na hindi ako basta-basta makikisali or never ako makikisali sa mga bisyo. For example, why? Because they know I am a Christian. No? Meron pong isang pagkakataon na meron akong friend of a friend na pagkatapos ko siya makausap, tinanong pa niya yung kaibigan ko, pari ba siya? No? Bakit? Kasi I have that reputation na isa akong relihiyosong tao or isa akong mananampalataya. Okay?
Meron akong reputation para sa mga taong hindi nakakilala sa akin na masungit ako. No? Pero alam nating lahat, hindi totoo yun, di ba? Mukha lang ako masungit, pero ang totoo is I'm very introverted, I'm very shy. Mahiyain po akong tao, kaya mukha akong masungit. So, siguruhin nyo. De, joke lang po. Okay? Pero, having a good reputation is a good thing. Di po ba? Maganda po na maganda ang tingin sa atin ng ibang tao. Sino po dito gusto na maganda ang tingin sa atin ng ibang tao? Taas kamay. Lahat tayo. Yung iba, walang pakialam. Diba? Ang sabi po sa Proverbs 22, choose a good reputation over great riches, being held in high esteem. No, yung mataas ang tingin sa'yo is better than silver or gold. Mas maganda na yung maganda ang tingin sa atin ng kapwa natin kaysa sa madami tayong pera. Madami kang ang pera, wala ka namang kaibigan, wala namang may gusto sa'yo. Diba? So having a good reputation is a good thing. In the Church of Sardis, they had a good reputation. Ang tingin ng mga taga-Sardis sa kanila, they are spiritually alive. Grabe yung mga Kristiyano sa ating lungsod, no? Napakalago ng kanilang pananampalataya. So imagine po natin, ano kaya yung itsura nung simbahang ito? Siguro they were a church that had many activities. So siguro pag naglalakad ka sa Sardis, madami silang mga announcement na, meron kaming gawain sa ganitong oras, ganyan, punta ka. Meron kaming service sa ganitong oras, 3 service namin, no? Siguro may nakasulat doon na meron kaming faith group, pag interesado ka, approach mo si pastor, si ganyan. No, siguro they had outreach, a lot of outreach, namimigay sila ng pagkain sa mahirap, no? Or nakikita nila yung mga miyembro ng simbahan na pinagpe-pray yung mga mahihirap, no? Or siguro may kapitbahay sila na napakabait, lagi nagbibigay ng ulam sa kanila, and so on and so forth, no? So basically, kung titingnan mo yung simbahan, no, wala kang involvement, tinitingnan mo lang sila, inuusisa mo lang yung ginagawa nila, they look spiritually alive. So maganda, di ba? Maganda yung dating, maganda yung itsura ng simbahang ito. So nakaka-tempt na sali kaya ako sa kanila kasi parang mahal na mahal nila yung Diyos eh. Parang sobrang inspired nila sa kanilang pananampalataya. Okay? Pero kahit na meron silang reputation na buhay ang kanilang simbahan, si Jesus, di ba sabi natin last time, Jesus has eyes of flaming fire. Ibig sabihin nakikita niya ang lahat sa kanilang katotohanan, hindi yung impression lang, hindi yung reputation lang. So Jesus saw what they really were and that their reputation did not match their reality. No, hindi pala pareho yung itsura nila sa talagang nangyayari sa kanilang buhay pananampalataya. At yun po yung realization natin mga kapatid, na kadalasan, ang ating mga first impression sa ibang tao, kadalasan hindi po totoo. 'Di ba? And minsan, reputations can be far from who a person really is. Minsan, a good reputation does not always mean good character. 'Di ba? Meron tayong mga kilalang ganun eh. Sa itsura niya, para ang bait-bait niya. Ayun pala, sama pala na ugali. 'Di ba? Yung iba naman, mukhang masungit, mukhang matapang, pero yung pala yung mga pinakamabait na tao sa mundo. No? Parang may nag-amen na. Parang madami mukhang masungit dito. Ha? So kahit na maganda yung itsura ng simbahang ito, the reality is that they are actually spiritually dead. So Sardis was a defeated church, talunan sa pananampalataya. Ang simbahang ito, walang struggle, walang away, walang persecution, no? Walang pagkilos ni Satanas sa simbahang ito. Bakit? Hindi kailangan eh. Hindi naman lumalago, wala namang nangyayari. Mukha lang silang malago, pero wala naman. No? So this was a perfect model of what we call inoffensive Christianity. Di po ba, sa totoo lang, sa mundo po natin na masama, na may kanyang sariling values na labag sa pananampalataya natin, Christianity is offensive. Christianity is counter-cultural. Nilalabanan natin yung mga mali, no, na itinuturo o pinaniniwalaan ng ating mundo. No? And siguro, kung titingnan po natin yung simbahang ito, we can compare it to a group of people that existed during Jesus' time. Sino po ito? These were the Pharisees. Sabihin nga po natin, Pharisees. Okay? So ito pong Pharisees, hindi po sila Kristiyano, no? But they were a Jewish sect and they overemphasized obedience to the law. So kumbaga, ang layunin ng
pananampalataya nila ay sundin yung lahat ng utos na binigay ng Diyos sa Old Testament, yung Ten Commandments, yung Leviticus, and so on and so forth. Sa sobrang gusto nilang makasiguro na hindi nila malabag yung mga batas na to, gumawa sila ng sarili pa nilang mga batas para hindi nila ma-break yung batas na yon. So, halimbawa, example lang to, no? Hindi po ito yung actual. No? Halimbawa, sabi doon, mag-tithe ka ng 10%. Gumawa sila ng rule. Kahit makatanggap ka ng pagkain sa kapitbahay mo, kailangan i-tithe mo din yung 10%. Eh, paano mo i-compute yung 10% na yun? Kailangan yung taba ang pipiliin mo, ganyan, ganyan yan. Sa example lang po yun. No? Ganun po sila specific. Ulitin ko, hindi po totoo yun, ha? So, wag niyo pong hihimayin yung mga binibigay ng kapitbahay niyo, ha? Pero ganun po sila ka-specific sa rules para lang masiguro nila na faithful sila sa pagsunod sa lahat ng utos in the Old Testament. And because of their obedience to the law, they became very prideful. Naging mayabang sila na ako, marangal akong tao kasi kasi sinusunod ko lahat ng utos ng Diyos. Kayo, 'di ba? Ikaw hindi mo naman ginagawa ito, hindi mo ginagawa 'yan. Pero throughout Jesus' ministry, ano ang sinabi niya tungkol sa mga Pharisees? No? Ang sabi niya, "What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees? Hypocrites, for you are like whitewashed tombs." No? Yung malinis at maputing mga tomb, no? Beautiful on the outside but filled on the inside with dead people's bones and all sorts of impurity. Outwardly, you look like righteous people, but inwardly, your hearts are filled with hypocrisy and lawlessness. So siguro relevant po ito, no, sa kalagayan ng mga tao sa Sardis, no. Sa labas mukha silang righteous, mukha silang mature na mananampalataya, pero sa loob ng puso nila ang nilalaman hypocrisy, no. Yung hindi pareho yung itinuturo mo sa ginagawa mo. No, and you are filled with lawlessness. So throughout Jesus' ministry, patuloy niyang kinikriticize itong mga Pharisees na mga to. No, kasi nakalimutan nila kung bakit nila ginagawa itong mga magagandang bagay na ginagawa nila. Bakit po ba nila dapat sinusunod yung batas? It's very simple. Because the law teaches us how to love God and how to love others. And so when we follow the law, hindi lang po tayo sumusunod sa batas para lang sumunod, na parang checklist lang siya. Sumusunod tayo sa batas para mahalin natin ng maayos ang ating kapwa at mahalin natin ng maayos ang ating Panginoon. Amen? Okay. So, lumalabas, itong Church of Sardis, they were comprised of spiritually dead people na ang pinapractice po nila ay hindi pananampalataya, kung hindi, relihiyon. They're practicing a religion, no? Na kahit na madami silang ginagawa sa simbahan, ang nilalaman ng puso nila ay kasalanan, no? Evil deeds, no? Para daw po silang nagsuot ng maduming damit. Kaya po ako nagsuot ng puti ngayon para makita nyo po yung point, no? Na siguro sa kanila, hindi puti ang suot nila, maraming mancha. Nagkape sila, nagkaroon ng dumi dito, kumain sila ng kaldereta, may mancha dito, ng kare-kare, may mancha dito, no? Yun ba ang ulam natin mamaya, no? And so, they failed to understand the meaning behind the things that they were doing. Di na nila alam kung bakit bakit nila ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila. Iniisip nila, duty ko ito, obligasyon ko ito. Hindi ito pagpapakita ng relationship ko sa Panginoon. For example, mga kapatid, alam niyo po ba kung bakit lagi naming sinasabi na, magbasa ka ng Bible? Obligasyon ba yon? Na araw-araw kailangan one chapter a day, kung hindi pupunta ka ng impyerno? Hindi. No? Reading the Bible on its own does not actually make you a better Christian. Bakit? Kasi nagbasa ka lang, di mo naman inintindi. Anong pagbabago ang papasok sa buhay natin? Di ba? Pag nagbabasa tayo ng Bible, ang purpose ng pagbabasa ng Bible para makinig sa boses ng Panginoon. At isa pamuhay ang mga nababasa natin. Yun ang nagdudulot ng tunay na pagbabago. Hindi lang yung obligasyon na nagbabasa ako ng Bible o kada linggo pupunta ako ng church pero hindi naman ako nakikinig, natutulog naman ako. No, it's the listening to God, spending time to God na tunay na nagdudulot ng pagbabago sa ating buhay. So ang ginagawa po natin dito mga kapatid, hindi po relihiyon, hindi po obligasyon. Kapag sinunod mo ang checklist na ito, pupunta ka na, hindi po. That's salvation by works. Kaya po natin ginagawa ang mga bagay na to para po makilala natin ang ating Panginoon, para makausap natin siya, para marinig natin ang kanyang tinig. And that is what makes us
spiritually alive. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon para doon. So mga kapatid, suriin po natin ang ating mga puso. Huwag po tayong gagawa ng mga bagay patungkol sa ating pananampalataya dahil obligasyon natin to. Sabi kasi ni Mami kailangan pumunta ako. Kaya sabi kasi ng asawa ko hindi niya ako pagluluto pag di ako nagsimba. Diba? We don't do these things out of obligation or duty. We do these things because we love the Lord and because He loves us. Amen? Okay. So ano po yung overall assessment ng simbahang ito? They were spiritually dead even if they looked alive, no? Nakakalungkot mga kapatid. Kahit po ang ganda ng mga ginagawa nila, mukha silang buhay, wala pong compliment, wala pong commendation si Jesus for this church. No? Only correction, only instruction para maayos nila yung paglalakbay nila kasama ang Panginoon. Okay? Ano po yung instruction ng Panginoon sa kanila? Sabay-sabay po nating basahin ito. 3, 2, 1. Hindi yan yung puti. 3, 2, 1. Wake up. Okay, tingnan nyo nga kung may nagising. Hindi, joke lang po. No? Sinira niya yung punchline ko . Okay. So, balik po tayo sa history ng Sardis. Sabi natin, kaya po sila lagi nasasakop ng ibang kingdom. Bakit? Kasi nagiging complacent sila. Nagiging kampante sila na dahil di sila mapagmatsyag, na pinapasok sila ng mga kaaway. Di po ba? At doon sila nako-conquer, doon po na wawasak ang kanilang lungsod. Ganon din po yung simbahan ng Sardis. They should also stop being complacent. Kampante na ako sa pananampalataya. Marami naman akong ginagawa sa ministry. Araw-araw nga akong nasa simbahan. Araw-araw ako nagbabasa ng Bible. Nagpa-fasting pa ako. Lahat-lahat. No? Stop being complacent and instead assess our hearts. Assess their hearts. No? Ano ba talaga yung tunay na kondisyon ng puso ng bawat isa? No? Kapag hindi po tayo intentional sa pagsusuri ng ating puso, sa pagsusuri ng ating buhay, baka magulat po tayo at hindi po natin mamalayan na napapalayo na pala tayo sa Panginoon. No? Kaya po ang sabi sa 1 Thessalonians 5, so be on your guard, not asleep like the others. Stay alert and be clear-headed. Night is the time when people sleep and drinkers get drunk, but let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet the confidence of our salvation. Kailangan po, araw-araw, suriin po natin yung puso natin kung gaano po tayo kalapit sa Alam nyo mga kapatid, no, ako po, kung dalawa po ang tanong ko sa sarili ko at sa mga disciple ko bawat araw. No? Ngayong araw ba, napalapit ka ba? Anong ginawa mo para mapalapit ka sa Diyos? Napalapit ka ba sa Diyos ngayong araw? Pangalawa, anong ginawa mo para maging mas katulad ng Diyos ngayong araw? And if you are able to answer those two questions, mga kapatid, I would say that that was a day worth it in terms of our relationship with the Lord. No? Huwag po tayo maging careless pagdating sa pananampalataya po natin kasi meron po itong eternal consequences. No? Meron po itong malaking impact sa ating buhay. That is the first instruction. Sabihin nga po ulit natin, wake up! Okay. Pangalawa po, strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. Strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. Ang ibig po sabihin ng pangalan ng Sardis ay that which remains. Diba? That which remains. No? So ito po yung parang allusion ng statement na ito. No? So kahit daw po pangit ang spiritual condition ng simbahang ito, hindi po daw ito hopeless. May pag-asa pa rin po para sa simbahang ito. Tandaan po natin, no, mahal na mahal ng Diyos kahit ang mga simbahang ganito, no, at hindi po niya sinusukuan ang mga ganitong simbahan, no? Kasi pwede naman sabihin, patay ka na, ayoko na sa'yo. Wag na, 'di ba? Magsara na lang kayo. Pero sabi ng Diyos, hindi. Kahit maliit na lang ang natira, no? Willing pa rin ako na tulungan kayo. Willing pa rin kayong tawagin kayo at ipaalala sa inyo. Hindi kailangan yung magbago, no? Jesus loves this church very much and does not give up on them even with their flaws, no? Meron mang mga konting-konting bagay na natitira na lang sa kanilang
spiritual walk with the Lord, no? Pero kaya pa itong palakasin. Kaya pa itong pagbutihin, kaya pa itong i-restore so that they can meet the requirements of God, no? So, 'di ba kung babasahin po natin yung yung letter kanina, sabi doon, for your actions do not meet the requirements of God, 'di ba? Your actions do not meet the requirements of God. Ano ibig sabihin nun? 'Di ba sabi natin kanina, malago naman yung ministry nila, 'di ba? Malago, ang dami nilang ginagawa. Ibig mo sabihin, kahit na ang dami nating ginagawa para sa Diyos, hindi pa rin yun sapat para sa Kanya. Mga kapatid, itong requirement of God na ito, it did not talk about output. Hindi po ito para sa output na, hindi, kulang pa rin yung ginagawa niyo. Kahit araw-araw na kayo sa church, kulang pa rin. Hindi po ganon, mga kapatid. What was this line talking about? It's not talking about output or impact. It's talking about the reason and the motive for what they do. Na kaya hindi ito pasok sa gusto ng Diyos na gawin natin kasi mali yung puso. Mali yung puso nila sa kanilang ginagawa. Okay? Ang sabi po sa 1 Samuel 15:22, okay? So, challenge po ito sa atin. Buksan niyo po muna yung Bible niyo sa 1 Samuel 15, verse 22. Ang sabi dito, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Okay, dito po yun, no? Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Ano po ibig sabihin nito? Alam niyo po ba na pag merong pinagawa ang Diyos sa atin o may hiningi ang Diyos sa atin, hindi niya habol yung bagay na hinihingi niya sa atin. Ano ibig sabihin nun? Ang gulo, no? Halimbawa, sinabi ng Diyos sa akin, Kevin, bigay mo nga sa akin, 10,000. Ibigay mo nga sa tithes mo, 10,000. Ang hinihiling ba talaga ng Diyos sa akin, yung halagang 10,000? Mga kapatid, yung 10,000 na yan, barya lang yan sa Panginoon. No? Sa langit, nandun lahat ng ginto. Diba? Una sa lahat, no? The Lord created everything. The Lord is the earth's and everything. Ano yun? The earth is the Lord's and everything in it. So bakit niya kailangan yung 10,000 ko? Hindi niya kailangan yung halaga ng pera ko, pero ang gusto ng Panginoon, yung bagay na pwede kong ibigay sa Kanya, which is my heart. My heart that wants to please Him. My heart that wants to offer Him my love. Okay? Di ba, sa pag Wednesday po, ang pinag-uusapan po natin is our origin series. No? Ang focus po natin doon is the book of Genesis. No? At kamakailan, ang pinag-uusapan po namin ay si Abraham. Si Abraham po, para po sa akin, bukod po sa ating Panginoon, sa mga tao sa mundong ito, siya yung nagbigay ng pinaka magandang offering sa harap ng Diyos of all time. Bakit hiningi ng Diyos sa kanya yung kanyang nag-iisang anak na si Isaac? Di po ba? No? And syempre, precious lahat naman ng anak, di ba? Precious sa kanilang mga magulang. Pero, Isaac was especially precious to Abraham. Bakit? Kasi tatandaan natin, ilang taon silang hindi magkaanak ng asawa niya, una. Pangalawa, nung pinanganak si Isaac, ang tagal niyang hinintay, nag-iisa pa yung anak niyang si Isaac. So pag nawala si Isaac, namatay si Isaac, wala nang kasunod, wala nang iba. Di po ba? So sobrang precious ni Isaac kay Abraham. Pangatlo, may pangako ang Diyos kay Abraham na paparamihin ko ang lahi mo sa pamamagitan ni Isaac. Paano yun pag nawala si Isaac? Wala na rin yung pagpaparami ng lahi na susunod pagkatapos niya. Pero anong nangyari? Sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin si Isaac, ialay mo siya sa akin, patayin mo siya sa altar, ialay mo siya sa akin. Anong ginawa ni Abraham? Lord naman kala ko ba, sabi mo sa akin, paparamihin mo lahi ko. Lord naman, 25 years kong hinintay yung anak na to, kukunin mo sa akin. Anong klaseng Diyos ka? Yun ba'y nakasulat sa Bible? Hindi. Wala siyang sinabi, pero buo ang kanyang pagsunod. Naglakbay siya ng ilang araw para pumunta ng Mount Moriah. Tinali niya yung anak niya, sasaksakin niya na lang, biglang sabi ng Panginoon, tama na. Diba? Alam ko na tama ang puso mo kasi wala kang itinago sa akin maging ang sarili mong anak. Question, mga kapatid. Did the Lord want Isaac's life?
No, di ba? Hindi niya pinagawa yan kay Abraham para tunay na patayin si Isaac. Pero ano yung hinahanap ng Diyos? Is looking for the heart. Kaya ang nangyari po, nagkaroon po ng substitute. May nakita silang ram, goat, kambing. Yun ang inialay nila bilang substitute kay Isaac sa Panginoon. Na ano po yung kahulugan nung sacrifice na yun? Kahit po kambing ang buhay na inialay sa kanya. In effect, by substitution, ang value nun sa Panginoon, ang inoffer ni Abraham sa kanya is as good as offering his only son, Isaac. Amen? So, ito pong tatandaan natin, ito pong mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon, pagpunta natin sa church, nagka-tithes tayo, nagba-devotion tayo, nagfa-faith group tayo, tama yan. Pagpatuloy natin lahat yan. Pero ang tanong ko sa bawat isa, tama ba ang motibo? Tama ba kung bakit natin ginagawa ang mga to? Kasi sa totoo lang, kahit na maganda ang ginagawa natin, kung mali ang puso, walang kwenta sa mata ng Diyos. Amen? So we should always ask ourselves, why do we do the things we do? Bakit ko ginagawa ang mga bagay na ginagawa ko? Bakit ako nandito sa church ngayong umaga? Bakit ako sasali sa faith group mamaya? Bakit ako magpa-practice para sa worship team? Always search our hearts. Always search our motives. Pangatlo, go back to what you heard and believed at first and hold to it firmly. Go back to what you believed at first and hold to it firmly. So ang gusto ni Jesus, start from scratch. Start from the basics again. Kasi mali yung foundations eh. Di ba? Mali yung ginagamit nyo para i-build yung pananampalataya nyo. Ang sabi niya, because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Si Paul po yung nagsasalita. Now others are building on it, but whoever is building on this foundation must be very careful. For no one can lay any foundation other than the one we already have, and that is Jesus Christ. So dapat po mga kapatid, habang nabubuhay po tayo bilang mga mananampalataya, huwag pong mawala sa paningin natin yung sentro ng ating pananampalataya. Ano ba ang reality ng ating pananampalataya? Bakit ba tayo mananampalataya? Kasi na-realize natin na kung wala ang Panginoon sa buhay natin, ano tayo? Makasalanan. We are sinners. We are condemned to go to hell. Diba? Without Jesus Christ. Bakit? Kasi meron tayong kasalanan. And we know that for the wages of sin is death. Pero alam din natin that the free gift of life is from Jesus Christ, our Lord. At dahil at kailangan po natin ng ating Panginoon, yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, to overcome the power of sin in our lives. Dahil po mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon, hindi po siya nag-hesitate na mamatay sa cross para sa atin, so that He can give us power over sin. Ano po yung summary ng gospel, ng good news na lagi po natin kailangan tandaan at maging ito din ang dapat nating ibahagi sa mga tao sa paligid natin. Sabi po sa 1 Corinthians 15, let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcomed it then, and you still stand firm in it. This is the good news that saves you if you continue to believe the message I told you. Unless, of course, you believe something that was never true in the first place. Okay? So sabi doon, kailangan pagpatuloy daw po nating paniwalaan ito. Ay ano po yung kailangan nating pagpatuloy na paniwalaan? I passed on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scriptures said. Yun po yung una. Pangalawa, He was buried and He was raised from the dead on the third day, just as the scriptures said. So pinagbayaran niya yung ating mga kasalanan, pero hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siya muli bilang patunay na siya ang ating Panginoon. Hindi lang siya basta-basta tao lamang, kundi He is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Okay? At panghuli pong instruction ng Panginoon to this church is to repent and turn to me again. Sabi niya, aminin nyo, i-recognize nyo kung ano yung mga pagkakamali nyo, and once again pursue Jesus. Alam nyo, yan po yung pasensya ng ating Panginoon para sa atin, maging sa mga pagkakataon na nagkakamali tayo at lumalayo tayo sa Kanya. Sobrang mapagpasensya ng Diyos sa atin. Pero ang reality po is that the Lord's patience does not extend forever as well. Darating po ang panahon, even with this church, na kung nagmatigas sila, diba, hindi nila piniling maging mananagumpay, hahayaan ng Diyos na maranasan nila yung consequence ng
actions nila. Sabi niya, judgment will come immediately and even unannounced if Sardis continues in their ways. Ganon din po tayo mga kapatid, no? Darating tayo sa mga pagkakataon sa buhay natin na kakausapin tayo ng Diyos, kapatid, mali ang ugaling yan. Kapatid, mali ang action na ginagawa mo. Kapatid, mali ang motibo mo sa ginagawa mong yan. Pero, pag nagmatigas tayo, hindi tayo nakinig sa Kanya, minsan inaalaw ng Diyos na maranasan natin yung consequences ng mga actions natin. Hindi bilang panghuhusga, hindi bilang pagsabi na ayoko na sa'yo, kundi para sa pamamagitan ng sakit na mararamdaman natin sa consequence na yon, maaalala natin siya at manunumbalik tayo sa Kanya. Amen? So doon po natin makikita na ganun katindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po yung rewards para po sa mga overcomers, no? Una po, meron pong dalawang klase ng tao sa simbahan ng Sardis. Meron po yung mga tao na hindi daw po nila dinumihan yung kanilang damit, yung puting damit nila ng kasamaan, no? And ang difference po ng Sardis kumpara sa Pergamum at sa Thyatira na napag-aralan natin dati, doon po sa mga nakaraang simbahan, marami pong mabubuting tao at may ilang mga masasama na nagko-compromise, na nako-corrupt. Dito naman po, no, merong maraming masasama at iilang mga mababait, mabubuti at tunay na mananampalataya. So yun po yung contrast, no? And they were very commendable for keeping their faith despite the immoral culture around them, no? Ang pangako ng Diyos, itong mga nanatiling ito sa kanilang pananampalataya, they will be rewarded alongside the people na naging masama sila, pero nagsisi sila at lumapit sila sa Diyos. Okay, so ano yung rewards, no, for the overcomers? So we can also get these rewards if we overcome. Una, they will walk with Jesus. Sino po dito you want to walk with the Lord? And lahat po tayo, diba? This is the greatest reward that we can have, no, bilang Kanyang tagapagsunod. So kapag tinalikuran daw natin yung mga gawain ng mundo at lumapit tayo sa Panginoon, we will experience a closer fellowship with Him, no? Ito pong closer fellowship with Him, yan po yung pinakamagandang motivation natin para talikuran ng ating kasalanan. Kasi minsan, ano po ba ang motivation ng tao para talikuran niya ang mga masasamang bagay or kasalanan? Kasi may punishment. Kasi may consequence. So, kapatid, paano yun? Pag walang consequence, gagawin mo. Wala namang makakaalamin na nagiinom ako di gagawin ko. Wala namang atin-atin lang naman na magpupustakan tayo para o tataya tayo, wala namang makakaalam. Pag nanalo naman ako, hindi naman nila announce yung pangalan ko Di ba? So walang consequence Di ba? And does that make it okay to sin? Does that make it more appealing that there is no consequence? No? The best motivation to stay away from sin is eternal fellowship and a close walk with God, no? Ano po yun? Para po sa akin, mga kapatid, personal experience ko po sa sarili kong buhay at sa pagtulong ko sa mga disciple ko, the best way to fall out of love with sin is to fall in love with God. Sa sobrang pagmamahal mo sa Diyos, hindi mo na kailangan balikan yung nakaraan mo kasi alam mo na mas mabuti ang buhay mo at mas mabuti ang mga karanasan mo sa presensya ng Diyos kaysa sa yung nararanasan mo pag malayo ka sa Panginoon. Ito po yung realidad. If we keep trying to focus on the sins that we are trying to overcome, the more we will end up doing those sins. Araw-araw, ayoko na magmura. Ay! Di ba? Kasi conscious ka masyado sa pagmumura di ba? Or ayoko nang uminom. Uy, yung katabing table, order ng ano ba yung in-order ng kabilang table? Walang may alam. Maganda. Okay. Pero the more conscious we are with sin, tingin tayo ng tingin, di ko gagawin to, gagawin ko na to. And so the solution is, mga kapatid, let us not be sin conscious. But instead, let us be grace conscious. Mahal ako ng Panginoon. Ito, masayang yung alcohol, maganda yung feeling yan for that moment. Pero ako kahit yung pag nasa Diyos ako, maganda ang lahat ng moment, hindi lang yung moment na yon. Diba? Yung fulfillment na hinahanap ko, pansamantala lang sa mundo, pero sa Diyos panghabang buhay, panghabang panahon. Dito, temporary lang
kulang, no? Hindi enough, no? Hit lang it falls short. Pero with the Lord, it's true fulfillment. And when we keep focusing on the Lord, on His grace, no? Yung love for sin natin, it starts to become more and more senseless. Starts to become more and more absurd. 'Di ba? Bakit ako magmumura? Yung mga salitang sinasabi ko galing sa pag-ibig ng Diyos, ang ganda ng epekto sa buhay ng ibang tao. Bakit ako magchichismis kung ang pwede kong gawin ay mag-testify tungkol sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko? At doon ko napapaiyak yung mga tao kasi ang ganda ng reaction nila sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Amen? Diba? So let us be more grace conscious instead of being sin conscious. Alam niyo po, yung mga tao na malapit sila sa Panginoon, hindi po nila in-earn yan. Ang kaibahan lang po ng mga tao na maganda ang relasyon sa Panginoon sa mga taong hindi, it's very simple. It's the word interest. Gusto kasi nila. No? At dahil gusto nila, sinisik out nila, hinahanap nila, hinahabol nila. No? At ang ating Panginoon, He responds Gusto niya na interesado tayo sa Kanya. Ang sabi niya sa Jeremiah, if you look for me wholeheartedly, you will find me. What if the reason why it's hard for us to find Him sometimes, it's because hindi tayo wholehearted. Diba? That's why we have a hard time finding the Lord. No? Second, no, God will reward the overcomers by clothing us in white. No? Ayan. Sabi ko na sa inyo, yan po yung point, bakit ako nakaputi ngayon. Overcomers will be clothed in white. Bakit po? Sa kultura ng mga taga-Roma, white is the color of victory. No? So kapag binigyan ka daw ng puting damit, no, it means you have won, you have overcome. This represents our victory in Jesus Christ. No? It also represents purity. Kaya maingat ako kanina na nagkakape ako walang mancha. Diba? Kasi it should convey purity that Jesus provides for us on the cross. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, yung damit ko, marami itong mancha. Pero nung namatay siya, yung dugo niya ang naglinis, no? Yung Tide, no? Yung ano pa ba yung ibang brand. No? Kaya naging malinis ang aking damit. As overcomers, we are victorious before the Lord and we are pure before the Lord. No? Pangatlo po, their names will never be erased from the book of life. Their names will never be erased from the book of life. Doon po sa kultura nila, kada lungsod, meron po silang libro na nakalista doon yung lahat ng pangalan ng mga citizens nila. Okay? And likewise sa langit, meron din pong isang libro na nakasulat doon ang lahat ng citizen ng langit. Sino po dito naniniwala ka na citizen ka ng langit? Amen? So yung pangalan po natin, nakasulat doon sa aklat na yon. Sabi po sa Revelation 20, I saw the dead, both great and small, standing before God's throne. And the books were opened, including the book of life. And the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. No? So ang pangako ng Diyos, kapag nananggumpay tayo, hindi kailanman mabubura yung ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Ano po tawag doon? It's called eternal security. Ano po ibig sabihin ng eternal security? Na hindi po natin kailanman kailangan matakot na mawala ang ating kaligtasan, na mawala ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Kahit po maging imperfect tayo, kahit na sa buhay natin bilang Kristiyano, minsan nagkakasala tayo, mga kapatid, we are always saved, no? Because of our kasi we are not saved by works naman We are saved by our genuine relationship with God. Ang sabi po sa John 10, I give them eternal life and they will never perish, no? No one can snatch them away from my hand, for my Father has given them to me, and He is more powerful than anyone else. No one can snatch them from my Father's hand. Hindi po ibig sabihin ito na, ligtas naman ako, pwede nang magkasala. It's not a license. It's not permission to sin. Pero, assurance lang ito na kahit na minsan hindi tayo perfect, kahit na minsan may mga pagkakamali tayo, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen. Sige nga, palapakan natin ng Panginoon. Okay? Ito po ang reaction natin. Don't rejoice because evil spirits obey you, but rejoice because your names are registered in heaven. Yung panghuling reward is, Jesus will announce before God and the angels that we are His. Importante po na tanggapin tayo ni Jesus, tanggapin natin si Jesus
Pero napakaganda pong maramdaman natin na tinatanggap tayo ng ating Panginoon at mahal na mahal natin siya. So dito po sa mundo, mga kapatid, wag po nating ikahiya ang ating Panginoon. At sa langit po, hindi niya rin po tayo ikakahiya. Pag nakita ka niya, sabi niya, ayan si nanay, anak ko yan. No, si Abby, anak ko yan. Yan ang sasabihin ng Panginoon kapag nakita niya tayo sa langit. What is Jesus saying to us through this letter? Yan po yung mensahe niya para sa panahon na yun, sa simbahan yun. Pero sa atin, mga kapatid, ano kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Overall, the challenge for us so that we can overcome lifelessness is to seek spiritual growth and maturity. Seek spiritual growth and maturity. Paano po natin gagawin yon? Una, let us seek to have a good reputation. Amen? Let us seek to have a good reputation. Sabi po sa Philippians 1, above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Kailangan mamuhay daw tayo na kita sa ating pagkilos na hindi tayo taga-mundo, kundi taga-langit tayo. 1 Peter 2, verse 12, be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then, even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. No? Bakit po importante na maging maayos ang paraan ng pamumuhay natin, no? Kahit nasa mundo tayo? Kasi, tandaan natin na we no longer just represent ourselves. Para, di ba sabi natin sa ibang pag-aaral, we are ambassadors of Christ. At kapag ambassador ka, no, lahat ng kilos mo, hindi lang galing sa sarili mong pagkatao, kung hindi galing sa bansa o sa grupo ng tao na nire-represent mo. Representative ka nila. Okay? And so, when we are Christian, what we do to other people is also what God does to them on our behalf. What God does to them through us pala. So, papayag ka ba, mga kapatid, na iniisip ng kapwa natin na sinapak sila ng Panginoon? Bakit? Kasi sinapak mo siya eh. Di ba? Papayag ka ba, mga kapatid, sabihin ng ibang tao, pinagchismisan ako ng Panginoon? Ha, paano nangyari yun? Kasi pinagchismisan ako ng miyembro ng church niya. Di ba? So, our actions reflect our Lord Jesus Christ as well. Ang nakakalungkot sa ating mundo ngayon, mga kapatid, ang dami pong tao sa mundo, ayaw nilang maging mananampalataya. Bakit? Hindi dahil sa kung sino ang ating Panginoon, kung hindi dahil sa kung sino tayo. Na minsan our actions, the things that we do in life, they don't accurately represent who our Lord is. So we are not being Christ-like sa atin pong pagkilos. No? Isa pong famous character in history, si Mahatma Gandhi, ang sabi niya, I like your Christ, but I do not like your Christians because your Christians are so unlike your Christ. So kaya daw niya ayaw maging mananampalataya, no? Kasi sayang mahal niya na si Jesus. Okay sa kanya si Jesus eh. Pero kaya ayaw niya maging Kristiyano is because ayaw niya sa mga Kristiyano. No, yung isang uncle ko dati, sinesharean na siya ng kaibigan niya. Malapit na siya tumanggap. Ano nangyari? Nakita niya yung best friend ng papa ko na Christian din na may ginawang di maganda. So na-stumble siya, ayaw niya na. No? Meron ako mga kaibigan na yung mga disciple ko na inaaya sila na umattend kayo dito sa ministry na to. Pero ayaw nilang umattend sa ministry na yun kasi alam nila na bad reputation yung mga leaders, yung mga youth leaders nung ministry na yun. It's not because they don't love God. It's not because they have something against God. But it's because they have something against Christians for not acting like Christ. For not being Christ-like. Okay? So grabe, no, mga kapatid, yun ba yung impact na gusto natin sa paligid natin? At kaya ayaw maging Kristiyano ng ibang tao dahil pala sa atin, hindi dahil sa ating Panginoon. Our conduct, no, and our reputation must be a good testimony, must be a good witness to other people. Para makita nila, itong si Pastor Alfred, dati ganyan siya. Pero bakit kaya ang bait-bait niya na ngayon? Kasi Kristiyano na siya. Diba? Si Tita Melanie, dati ganyan yan. Pero bakit ngayon sobrang concerned niya, sobrang gentle niya, ganyan-ganyan? Kasi mananampalataya siya. Di ba ang gandang pakinggan, mga kapatid, na it's our testimony that led other people to the Lord, no? Led other people to become closer to Him.
Yun po yung una, let's have a good reputation. Pangalawa, let us seek true spiritual life. Hindi po pwedeng mamuhay tayo na reputation lang, mukha ka lang mature, mukha ka lang spiritual, pero hindi pala. Kailangan meron tayong true spiritual life na makukuha natin kapag nakatikit tayo sa ating Panginoon. So tanong ko po sa bawat isa mga kapatid, ang atin po bang pananampalataya, is it a reputation or is it a reality? Diba? Oo, mature ka. Oo, pastor ka. Oo, nagmi-minister ka. O worship leader ka. Is it a reputation or is it a reality? Okay? Is it a reputation or is it a reality? Kasi sayang mga kapatid, ang dami mo nang ginagawa. We're doing everything. Diba? Ang dami nating oras na ginugugol sa church, sa ministry, sa pagdi-devotion, sa dami nating alam tungkol sa Bible, no? Nag-faith group tayo, lahat-lahat sayang eh. But you just look like a Christian, but you're actually not a Christian. Sayang. Sayang. Sobrang sayang mga kapatid. No? Ang tunay na spiritual life, it is evidenced by growth and transformation. Kung tunay kang buhay sa pananampalataya, makikita yan kung lumalago ka at kung nagbabago ka. Kung stagnant ka, kung nandyan ka lang, no, neutral ka lang, you have to ask ourselves, am I really, truly, spiritually alive? Tandaan po natin, di po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos for our information. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos for our transformation. Okay? Tingnan niyo po may babasahin po tayo, hanapin po natin yung growth na hinahanap sa isang mananampalataya sa passage na to. Punta po tayo sa Hebrews 5. Ang sabi dito, you have been believers so long now that you ought to be teaching others. Diba? Hindi ka na pala dapat nakaupo lang, ikaw na pala dapat nagtuturo. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. No? So ano sabi dito? Pag malago ka, advanced tayo. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. No, mga kapatid, no, ano po ba ang role natin sa simbahan? Panghabang panahon lang po ba tayong spectator? Panghabang panahon lang po ba tayong nakaupo lang dyan? Mga kapatid, hindi ko po ito sinasabi bilang judgment sa inyo o bilang pag-put down sa inyo. Pero ako naniniwala po ako darating ang panahon na bawat isa sa atin dito, hindi lang tayo nakaupo, kundi meron po tayong ginagawa bilang paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat po maging aspiration po natin yung kung tunay tayong spiritually alive. Na balang araw, hindi lang po tayo faith group disciple, faith group discipler na rin po tayo. Hindi lang po tayo kumakanta bilang audience sa praise and worship, pero nagbaback up tayo, nag-worship tayo, tumutugtog tayo dito. Amen? Hindi lang tayo yung sinesharean ng kapatid natin, ng kaibigan natin, tayo na yung nagsishare o nagbibigay ng payo sa ating kapwa. Darating po yung panahon na yon, kapatid. Amen po ba? Pero para makarating tayo doon, kailangan spiritually alive tayo. Kailangan pinopursue natin yung growth. Kailangan pinopursue natin yung transformation. Okay? Tuloy po natin. Sabi po dito, let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Instead, let us go and become mature in our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. You don't need further instruction about baptism, the laying of hands, the resurrection of the dead, excuse me, and eternal judgment. And so, God willing, we will move forward to further understanding. Tinan mo yung katabi mo. Sabihin mo, move forward. Yun po ang layunin natin, to move forward. No? Para po magkaroon tayo ng personal na relationship with the Lord. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating relasyon sa Panginoon, personal po yan. Pinipili po natin yan. Hindi po yan minamana at hindi po yan ipinipilit sa atin. Sino po dito personal ang relationship mo sa Panginoon? Be proud. Taas kamay pag personal ang relationship mo sa Panginoon. Mga kapatid, kung hindi personal ang relationship mo sa Panginoon, I encourage you mga kapatid, it's your own choice. But it is the best choice that you can ever make in your lifetime. Amen? Panghuli po,
speak spiritual leaders who will pour their lives on us. No? Nakuha ko po ito doon po sa 7 stars na hawak ng Panginoon na siyang ibinibigay niya sa atin. Ang sabi po sa Hebrews 13, obey your spiritual leaders and do what they say. Okay? Their work is to watch over your souls and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. No? Ang bait ng Diyos, binigyan niya tayo ng mga tao sa buhay natin para tulungan tayo sa ating pananampalataya. Kasi ang reality, mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano, hindi po yan kaya mag-isa. Una sa lahat, kailangan natin yung kapangyarihan ng Diyos, no? At yung presensya ng Diyos sa buhay natin. At pangalawa, kailangan natin ang tulong ng isa't isa para maging mature sa ating pananampalataya. Ano po ba yung purpose ng meron tayong mga kasama sa pananampalataya? Una, it gives us inspiration. Ako po, I'm very inspired when I see people growing in the Lord. At lagi ko iniisip, sana ganun din ako. No? O paano kaya magagaya yung ginagawa nila para maging katulad ko rin sila sa paglago? Number 1. Number 2, it also gives us support and gives us accountability kapag nagsastruggle tayo. Minsan di natin kaya, pero makikita natin, ay si ganyan, napagtagumpayan niya yung ganitong problema kasi ito ginawa niya. No? Or minsan, kailangan mo lang naman, may makikinig sa'yo, kapatid, nagsastruggle ako sa pagchichismis ngayon kasi si ganyan, dami niyang kinikwento sa akin, na nahahawa ako, ganyan. No? And so, it helps, mga kapatid, to have people walk with us in our journey with the Lord. No? Alam niyo po ba, itong mga spiritual leaders na to, hindi lang po ito yung mga pastor natin. Siyempre, yung mga pastors natin, their heart is to help us in our walk with the Lord. Pero kaya po natin magtulungan sa bawat isa, no? And lead each other to become closer in the Lord. No? And so, minsan, no, these are our faith group leaders. Diba? Yung mga faith group leaders natin, alam niyo, hindi po madali ang ginagawa nila, no, na nagpa-facilitate ng mga sharings kada linggo. No, if they check up on you within the week, it also takes effort, it also takes heart to do that, 'di ba? To ask someone, kamusta ka, no? Pahalagahan natin 'yon kasi bihira po ang ganun, no? Minsan yung spiritual leaders natin hindi natin nakikita lang sa simbahan, kung hindi sa bahay, no? Our parents checking up on us, our spouses leading us to a closer walk with the Lord. These can be our spiritual leaders, no? Kung sino man, mga kapatid, yung tinuturing natin na spiritual leader natin, let's build a spiritual relationship, a close relationship with them. No? At kung meron din po tayong heart to lead other people in their spiritual journey, ang encouragement ko po sa inyo, build relationships with the people that you want to lead as well. Bakit? Yung friendship natin with others, that's where our influence comes from. Habang lumalapit tayo sa isang tao, the more we can influence them and use that influence to bring them closer to the Lord. Amen? Okay, so dito po ako magtatapos, no? Ano po yung point ng letter to this church? Jesus challenges us to overcome lifelessness. Wag po tayo maging patay sa ating pananampalataya. Wag po tayo maging stagnant sa ating pananampalataya. Wag po tayong pumayag na mukha lang po tayong Kristiyano, pero hindi pala tayo talaga Kristiyano. Totohanin po natin, no? Totohanin natin ang pagiging anak ng Diyos at ang pamumuhay bilang anak ng Diyos. Okay? At piliin po natin na wag po tayong lumayo sa Kanya para lumago tayo sa ating pananampalataya. Amen? Eh, palapakan po natin ang Panginoon. At tayo po ay yumuko at manalangin ngayong umaga. Father, we just want to honor you this morning. Thank you, Lord, for your word for us. Thank you, Lord, for convicting us of our wrongs, for reminding us, Lord, na hindi po tama na meron na kami itsura ng isang Kristiyano, ngunit wala ang kapangyarihan at ang relasyon ng isang Kristiyano. I pray, Lord, na i-convict niyo po ang aming puso na tunay po kaming lumapit sa inyo to really seek to grow closer to you, to really seek to become more like you, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na masayang ang lahat ng ginagawa namin, ang oras, ang effort po namin. But instead, Lord, I pray that magbunga ito dahil sa tamang puso habang ginagawa po namin ang lahat ng bagay ito. I bless each one here, Lord, and I pray, Lord, for a deeper connection to you for everyone here this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Narito
kami katakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalalatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y napuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo riyan sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y napuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Diyos, ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ka, dakila ang iyong ngalan. Dakila ka, O Diyos, dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Napakabuti mo sa amin mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay bilang pagsuko, bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat, Lord, sa iyong mga paalala. Lord, salamat po sa iyong correction, O God. Salamat din po, Panginoon, for reflection, Panginoon, sa aming buhay spiritual na kami po, Panginoon, ay maging intentional in our relationship with you. Lord, ikaw pong siyang tunay na tumulong sa amin, Panginoon, na kami po ay patuloy na lumago, patuloy, Panginoon, na maging intentional, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang iyong anak, bilang iyong mga nananampalataya sa iyo. Lord, ikaw pong siyang patuloy na magpala. At Lord, salamat po sa nakaraang linggo na dumaan. Salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat, Lord, sa iyong mga pagpapala. Salamat din po, Panginoon, sa panibagong linggo na darating, Panginoon. Ikaw pong siyang patuloy na mag-ingat sa iyong mga anak. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa pag-uumpisa po namin, Panginoon, ng aming mga trabaho, ng aming mga klase, Panginoon. Lord, ikaw pong siyang patuloy na mahayag sa aming mga buhay, O God. And Lord, tulungan mo po kami sa lahat ng aming mga gagawin na patuloy na maging obedient, Panginoon, sa iyo, maging pure sa aming mga puso. At higit sa lahat, Lord, what we offer, Panginoon, ay maging kagalakan po ito sa iyong harapan. Ang aming mga puso, ang pinaka-importante sa lahat. Lord, ingatan mo po ang iyong mga anak. Pagpalain mo po kami, Panginoon. And Lord, we pray sa mga merong karamdaman, ikaw nga pong siyang patuloy na humipo,
Alam po namin, Panginoon, na Ikaw po ang aming Diyos na manggagamot at alam po namin, Panginoon, na sa aming mga kahinaan, Ikaw po ang aming kalakasan. Lord, hipuin mo po, Panginoon, magmula ulo hanggang aming talampakan at maranasan po ng iyong mga anak ang iyong kagalingan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan ng iyong ginawa sa araw po na ito at ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi at ibalik mo po kami, Panginoon, sa susunod na linggo, Panginoon, na meron pong kagalakan, O God, na magpuri, Panginoon, ng sama-sama muli sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, announcement lang din po para po sa ating mga sasama sa ating spiritual family class. Next week na po yon. Paalala lamang po na 8 a.m. po yon at dalhin nyo lamang po ang inyong mga Bibles and ang inyong mga ballpen and ang inyong mga notebook. And para naman po sa ating mga faith groups, kung wala pa po kayong faith groups, mamaya po meron po tayong mga faith groups na available para sa mga tatay, sa mga kabataan, sa mga nanay, sa mga young pro. Mamaya po, 1 o'clock po yan. At tayo po ay sama-samang lumago sa ating mga pananampalataya. God bless po!